Hi guys! Good morning, good afternoon, ano pa ba, good evening, kung anong oras nyo man ako pinapanood today. So yan, and kumusta kayo after MSCQ? Dahil ngayon nasa general community quarantine na tayo, di ba? Karamihan sa atin. So hindi naman ibig sabihin na nasa general community tayo is malaya na tayong lalabas kagaya ng dati. So, hindi pa rin. So, same pa rin yung rules. Kailangan pa rin natin sumunod sa rules na ipinatutupad dahil para sa atin din ito. Okay? Dahil andyan pa rin yung ating kinatatakutan na virus. So, hindi pa okay ang lahat. So, by the way guys, bago tayo mag-start na ating topic for today, so disclaimer lang po sa lahat ng nanonood na aking video for today. So, lahat ng sasabihin ko ngayon is pawang sarili ko lang opinion. So, wala po akong intensyong masama dahil gusto ko lang ilabas kung ano yung nasa saloobin ko bilang isang magulang. Okay? So, ayan, simulan na natin ang ating topic for today. So, ano bang topic natin for today? So, nakita nyo naman sa aking title, thumbnail. So, it's about education, yung DepEd New Normal. So, alam natin, or alam ko, lahat ng magulang is same ng nararamdaman ko. So, gusto ko lang magbigay ng opinion sa inyo about dyan sa issue na yan, tungkol sa pag-aaral ng mga bata. Kayo ba, mga mami dyan, mga nanay-tatay dyan, pabor ba kayo sa pagbubukas ng klase this year? Kasi kung ako tatanungin nyo, una pa lang pumutok yung balitang yan, hindi ako pabor. Bakit? Kasi diba, hindi pa naman okay yung country natin. Hindi pa siya, nandiyan pa yung virus. Andiyan pa yung kinatatakutan natin na pwedeng mangyari sa ating mga anak. Diba? Pero since wala naman daw yung face-to-face sa school, magkakaroon ng home-based school or online class. So, sa akin, medyo hindi din ako pabor. Kahit masabihin mong online class. Una na lang yung sa gadget. No? Paano yung mga hindi naman, yung walang kakayahang bumili ng gadget para sa anak nila. 'Di ba? So, yun na lang, problema, dadagdag pa sa problema nila, bukod sa problemang dinadanas natin itong pandemic. So, instead na hindi sila bibili ng gadget, baka mapabili pa sila. Pero may mga option naman daw sa DepEd, yung tinatawag nilang modular. So, magbibigay sila ng ganun na para doon magbe-base yung mga lesson ng mga bata. Pero parang, alam nyo, marami pang mga questions sa mind ko talaga na medyo naguguluhan ako. Kaya nagtanong ako sa tita ng asawa ko, si Tita Rose, shout out. So, teacher siya, guidance counselor siya sa isang school. So, yun yung naging parang nakatulong sa akin para mag-decide. So, anyway, balik tayo dun sa kung bakit una, ayaw ko talaga siya. Dahil nga, una, kung magiging online class na, yung gadget, hindi lahat afford bumili ng gadget. Then, pangalawa yung internet. So, sa internet na lang napakabagal ng connection natin dito sa Pilipinas. Paano kung nandun na sa kalagitnaan ng topic, biglang nag-loading, di ba? Kasi ako man, dito sa ginagawa ko, sa pag-upload ko ng video sa YouTube, minsan naiinis ako kasi ang tagal mag-upload, umuubos talaga ako ng oras. So, nasa 8 Mbps na yung aking internet, pero parang nababagalan pa ako. So, yun yung naging, isa sa iniisip ko, naging problema ko, na paano nga, pag dumating sa point, may time kasi na bumabagal yung internet connection namin. So, yun. And, yun nga, so, hindi rin lahat afford magpakabit ng internet. So, paano yung mga, alam nyo, nakabudget lang talaga yung pera, kung mag-load pa sila, or magpapa-internet pa sila, di dagdag pa yung sa gastusin nila, di ba? Kahit sinasabi nila na kaya mo nga makapag-Facebook, di ba? May time ka mag-Facebook, nakakapag-load ka para sa Facebook. Pero hindi naman kasi lahat is naglo-load para lang mag-Facebook. Meron nga free data lang, di ba? So, iba kasi yung free data, iba yung naglo-load ka para magka-internet, and iba yung talagang may wifi ka. Pag wifi, unlimited yung gamit mo na internet. Paano yung mga naglo-load lang, di ba? Na hindi naman talaga kasama sa budget nga nila. So, masisira na yung budget nila. Kasi kapag ka nagkaroon ng online class, kasama na yan sa list nila di ba? Yung magkano ilo-load
kung sabihin mo sa isang araw, yung 50 pesos na may internet siya, kung kailangan i-register, pero good for 1 day or 2 days lang. Pero minsan alam ko 1 day, so hindi ko lang tanda kung good for 1 day yung 50 pesos or depende sa ilo-load mo. So, doon na tayo sa 50 pesos kung walang 30, di ba? O ilang ano yon kung mauubos agad sa isang araw. Kasi meron yung MB na kailangan mo lang makonsume. Paano pag naubos agad yon? O ilang days sa isang buwan? I-times mo sa 28 days or for example, hindi naman daw araw-araw. Pero alam nyo yun, sakto lang talaga yung ating budget, no, para sa ganyan. And lalo na doon sa mga hindi naman talaga naglo-load, problema talaga yan. Yung iba nga makikisuyo lang ng wifi. So ganyan, so maraming pwedeng maapektuhan din sa online class na yan. Kahit kami na meron naman kaming wifi, pwede kami maapektuhan kasi nga, alam niyo yun, yung connection kasi, kailangan ko pa magpa-upgrade ulit, so mga ganyan. And iba pa rin talaga yung physical na pumapasok yung mga bata. Pero since wala namang face-to-face, bawal daw kasi dahil nga, di ba, para hindi na rin magkahawa-hawa yung mga bata. Pero ang inaano ko pa dyan sa online class na yan, yung medyo umalma ko. Kasi more on parents yung magtuturo. Although may assist pa rin ng teacher, hindi pa rin mawawala. Pero mas kami yung parang magiging teacher or tayong mga magulang yung magiging teacher, no, ng ating mga anak. And paano kung nasa private yung anak mo? Kagaya ko, nasa private si Ate Rian. So, eto hindi pa ako makapag-decide kung i-enroll ko siya ngayon. So, nasa na tayo ngayon? June 12 ngayon, pinifilm ko siya. So, ang visit ko pa sa school niya is June 16 kasi by schedule yung pag-report dun sa school para dun sa card and enrollment. So, sa June 16 ko pa malalaman yung paano yung guidelines dun sa school nila kasi nga may babayaran kami doon. Hindi ko alam kung same pa rin ba or magbabawas sila. Kasi kung magbabawas sila ng tuition fee, pag-uusapan namin ni Papa Ryan. So, sana naman maging malaki yung diferensya before kaysa sa ngayon, di ba? Kasi ano na nga more on sa bahay na lang and tayong mga magulang na lang yung tututok sa anak natin. So, sa miscellaneous, wala na siguro doon dahil wala nga face-to-face di ba? So, walang aircon, kasi ang miscellaneous, di ba? Ano yan? Yung mga possible na gagastusin sa school. So, since wala naman physical, nasa bahay na lang. So, wala na yun. Walang aircon sa school, di ba? Hindi magagamit yon. Yung bayad sa guard, hindi na rin siguro, di ba? Kasi yun, isa yun sa binabayaran nating mga magulang pag nasa private. Unlike sa public, walang problema. Wala talagang bayad. So, yun yung naiisip namin ni Papa Ryan. So, pag nalaman ko, by June 16, kung ano talaga yung guidelines nila, at medyo hindi okay sa amin, baka gawin ko na lang na i-public si Ate Rian, then pag naging normal na yung school, saka ko na lang ililipat ulit dun sa school niya, sa private. Kasi, wala din mas, alam mo yun, pagiging practical bilang isang magulang, iisipin natin, dahil sayang yung perang ibabayad natin sa school, kung mananatili lang naman din sa bahay yung bata, then magbabayad ka para sa tuition fee or sa kung ano man yung dapat bayaran sa school. So yan, kasi si Ate Rian is ESC yan. So yung tuition fee niya talaga is parang almost libre na. 100 plus lang yun, 142. Pero yung sa miscellaneous kasi and then sa books, ganyan. Although meron daw na modules na ibibigay, siguro yun may bayad yun sa private. Pero sa public, alam ko free lang yun. So, para magiging same lang naman yung turo sa public and private, etong time na to. So, baka ang gawin na lang din talaga namin is i-transfer muna pansamantala si Ate Rian sa public. Kasi, di ba, sa masasayang yung pera kung walang magpagbabago. Kasi yung ibang magulang na nakilala ko na na-enroll na yata nila yung anak nila sa private, walang nagbago sa tuition. So, parang nanghinayang naman ako doon. Walang nagbago, magbabayad ka sa school. Kahit sabihin mo kasi, andyan pa rin yung mga teacher, pwede mo makontakt daw through Viber, through Facebook, or kung ano man yung pwedeng gamitin communication sa teacher. Pero kung hindi nabawas yung tuition fee, parang napaka-unfair sa ating mga magulang, di ba? So, ayun din, lalo na ngayon, di ba, pandemic. So, dumaan tayo talaga sa, nasi-short tayo sa budget, and meron man tayo mga nabibili mga personal natin, is iyon pinag-ipunan naman din natin. Pero, alam niyo yun,
medyo problemado na nga din tayo sa ibang bagay. So, ganyan. So, yung pagiging practical lang naman. At para medyo less din sa gastusin. So, isa pang problema is yung paano yung time ko dito sa bahay. Paano yung kagaya ko na nanay na ako lang yung nag-aalaga sa dalawa kong anak. So, yung oras mo na lang dito sa bahay, kagaya ng pagluluto mo, paglalaba mo, paglilinis ng bahay, at kung ano-ano pang mga gagawin mo dito sa bahay. And even, syempre, yung pag-vlog ko, may time din yan. Naglalaan din ako ng oras dyan, pero kahit sabihin natin hindi man araw-araw. So, yun na lang, alisin na natin yung sa pag-vlog ko. Doon na lang sa oras talaga na ginagawa talaga ng isang nanay. Doon pa lang kinukulang ka na nga lang sa oras eh. Ano yun, hindi ka na magpapahinga, 'di ba? Wala na ba talagang pahingahan ng isang nanay? So, kung madadagdag yun sa online class na yan, at kasi nga mas malaki magiging part namin mga nanay, no, sa pagtuturo sa anak. So, paano na? Di patay na. Ano na, lupay-pay na, wala nang pahinga. So, ganun. So, yun yung isa kong wino-worry, yung oras, saan ko siya isisingit talaga, yung pag-aaral namin ni Ate Rian. Kasi nga, yun nga, more on nanay, more on parents, talaga ang mag-guide sa mga bata. So, yun, yung isa kong pinoproblema. So, yun lang. So, sa akin talaga, mas gusto ko na next year na lang, pero mukhang malabo, mukhang tuloy na ang pasukan this August. So, malalaman sa June 16 kung ano talaga yung plano ko, kung ita-transfer ko talaga siya or kung ano talaga yung decision ng school nila about sa tuition fee. Kasi sa tuition fee talaga din yung isa kong inaalala. Kasi medyo mabigat-bigat din sa bulsa yung babayaran ko sa school, ganyan. And yun nga, at eto pa pala guys ha, advice ko lang sa inyo or medyo ano ko lang, kasi shinare sa akin ni Tita Rose yung about sa mga guidelines sa mga para sa mga magulang kagaya ko na nalilito. So wag na kayong kumuha sa Facebook yung mga free module na ipinopost doon. Pero okay lang naman yun, wala namang masama doon, pero wag na kayong maging atat or wag kayong magmadali. Kasi once na na-enroll nyo na naman yung anak nyo sa school, kung saan nyo man siya i-enroll, may naka-ready na naman dyan na module para sa kanila. So, hindi tayo or hindi natin kailangan na mag-grab sa online ng mga pictures, ng mga modules, ng mga ganyan. So, pwedeng ano lang, maging guide lang natin sila, pero wag na tayo yung magpa-print, ganyan. Kasi may darating naman. So, pinaghahandaan daw nila yan para sa August 16. Para sa August 2020. Pero eto si Chelsea dapat papasok na rin this year. Pero ngayon, hindi muna siya papasok. So, ang nangyari, gumawa ako ng sarili kong para magiging activities namin dalawa. Yun lang yung inano ko. So, then, ipapaprint ko. So, ginawa ko siya sa MS Word. And may isi-share din ako sa inyong mga magulang para dun sa mga kagaya ng age ni Chelsea na mag-aaral pa lang sulat, yung mga tracing line. Isi-share ko yun sa inyo paano ko yung ginagawa sa Microsoft Word. So, malaking tipid yun sa mga nanay. Kahit di na kayo magpagawa online or umorder kayo sa mga kakilala nyo, kahit hindi na, kahit kayo na lang gumawa. So, magkano lang naman ang print? Piso or dos sa, tawag dito? Sa black and white. So, ganyan. So, yun lang guys, ang aking opinion about dyan sa new normal ng DepEd. So, actually, hindi ako agree, pero no choice tayo kung itutuloy. Sige, tuloy na natin, pero magdidepende pa rin yun sa school. No? Eto, magdidepende to sa pag-report ko sa June 16 kung ano talagang plano ko sa pasukan ni Ate Rian. So, yun lang guys, and pwede din kayo mag-share ng opinion nyo about sa new normal ng DepEd. Comment down below para naman syempre may malaman ko din yung opinion nyo. No, para kasi actually ngayon medyo naguguluhan pa rin talaga ako mag-decide, pero malaking tulong yung binigay sa akin ni Tita Rose. Shout out Tita Rose sa pagbigay niya sa akin ng tip. And pwede ko din daw kasi si Tita Rose kasi yung nagbigay sa akin ng tip na pwede kong i-enroll si Ate Rian sa public pansamantala, then pag nag-normal na siya, bumalik na sa dati ang lahat, pwede ko siyang ibalik kung saan siya nag-aaral ng private. So, yun lang guys. And thank you for watching. Thank you sa time nyo. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell button para updated naman kayo sa lahat ng inia-upload ni Mama Lynn. Okay? So, yun lang guys. And see you on my next vlog. Bye-bye!